Magandang araw sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles Limbas Law Corner is back to render public service in the field of law for our countrymen or serbisyong edukasyong pangbatas para sa sambayanang Pilipino, brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 sa pamamagitan ng inyong lingkod na isa namang abogado at isang guro or professor in different law schools in the country. The topic, ito'y tungkol sa serbisyo ng isang barangay kung sakaling mayroong isang gulong mangyayari sa kanilang lugar mismo. May kinalaman ito sa relasyon ng isang mag-asawa. Itong babae kasama ang kanyang nanay at mga kapatid at ang anak naninirahan sa lalawigan ng Rizal. At itong linggong ito, 2 beses pumunta yung mister niya. Ang pinakahuli kahapon at ay nagkakaroon ng konting gulo kasi nananakot, nananadyak, etc. Itong lalaki kasi gusto niyang hiramin itong 4 years old nilang anak kasi nasa gusto din ng babae. Doon nakakaroon ng gulo at siyempre nananakot yung lalaki, okay? At siyempre dumulog ang babae sa barangay para matulungan naman. Ang sabi ng barangay na tinanggihan naman sila kasi nga ay dapat doon daw magreklamo sa probinsya kung saan nakatira itong lalaki. Ang lalaki hindi nakatira dito sa province of Rizal, isang kabilang probinsya, malayo, ibang probinsya. Sa ganitong sitwasyon, hindi naman sakop ito ng Republic Act 7160 or the Local Government Code of 1991. Specifically itong sinasabi natin katarungang pangbarangay law. Kasi ang katarungang pangbarangay law ay applicable lang if the parties are residing in the same city or municipality. Ito nga, magkaibang probinsya nga. At also, isa pa, kung sakali ang reklamo ay isang criminal case for violence against women under Children's Act or yung violation ng Republic Act 9262, hindi ito kailangan dumaan ng barangay. Kaya pag naggulo-gulo, nagkakaroon ng gulo tulad nito na nananakit itong lalaki sa pamilya ng babae, abay ito'y aksyonan. Hindi nadadaan ng barangay. Anong aksyon? Halimbawa, arestuhin ito even without a warrant of arrest. At kung nakatakas naman ang lalaki na, tutulungan sa pamamagitan ng paghanda o pagpreparasyon ng mga dokumento para pagsampa ng kaso for violence against women or the Children's Act. Or iba pang batas, yung the revised penal code. Kasi ang kapatid ng babae sa sitwasyon na to, nasugatan di umano sa paa. So maaaring ang krimen slight physical injuries lang, pero hindi na ito dadaan ng barangay. Dapat inaksyonan, itulungan. Pero nga tinanggihan kasi dapat doon daw magreklamo sa kabilang probinsya. Masakit sa mga biktima ng krimen pag ganito. Tanggihan ng mga taga-gobyerno sa kasong ito ng barangay. Huwag tanggihan, pagserbisyuhan. Hindi yung pumunta na lang kayo doon sa kabilang probinsya, doon kayo magreklamo kasi doon nakatira ang lalaki. Ulitin ko, yung ito'y hindi sakop ng katarungang pangbarangay law kasi hindi naman sila nakatira sa isang munisipyo. At pangalawa, yung violation ng Republic Act 9262, Violence Against Women under Children's Act, hindi ito sakop ng katarungang pangbarangay law. Okay? Pwedeng aksyonan, maghanda ng kaukulang dokumento, at pwede namang
isampa sa Office of the Provincial Prosecutor in the Province of Rizal. Ganun lang yung proseso. Ngayon, kung manghihingi naman ng tawag nito yung protection order ayon sa Republic Act 9262, mas mabuti sa pangyayaring ito ay hindi sa barangay humingi ng protection order kung hindi sa hukuman. Ang hukuman ay kung makita naman nila na nga tinatakot si Tira itong babae, then mag-i-issue ito ng tinatawag na temporary protection order na epektibo naman ito sa loob ng 30 days at maaring i-extend ito ng hukuman, and eventually kung makita talagang ng hukuman na kailangan ng mag-issue ng permanent protection order, mag-issue ang hukuman ng permanent protection order at ang lalaki ay pagbabawalan ng pumunta sa bahay or susundan-sundan itong babae. Pero sa katunayan, itong bahay sa lalawigan ng Rizal ay hindi naman ito pag-aari ng lalaki. Ito'y pag-aari ng pamilya ng babae. Kaya hindi dapat siya nanggugulo doon. Pero nakalusot, nakaalis na. Di bale, tingnan natin kung masampahan ito ng kaso at dumulog naman sa limbas sa Marangal Eagles Club at tinawag ko naman ito sa siyempre iba naman yung tinawagan kong pulis, matinik na pulis at tinawag ko naman at sabi na wala namang problema yan, nakahanda ang police station na to tumulong sa ganitong sitwasyon. So maraming salamat sa pulis na ito, yung grupo nila sa police station na ito na handang tumulong sa ganitong sitwasyon. Sana nakatulong naman itong The Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region to para sa ating kaalaman sa batas para sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.